Makulimlim na naman ang umaga at may pag-aambon na. Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome po muli sa aking channel para sa isa na namang talakayan. Papunta po ako sa aming babuyan para magproseso kami sa mga piglets. Magpuputol po kami sa kanila ng buntot, ngipin at pagbibigay ng bitamina na iron. Ano po ang kahalagahan nito at bakit natin ginagawa ang mga ito sa ating days old piglets, at ito po ang episode natin ngayon. Para po sa mga baguhan ay panoorin lamang po ito para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Nandito na po kami sa aming munting backyard para isagawa ang piglet processing. Nasa 3 days old na po ang ating mga alaga. May mga nakahanda na po kaming gamit para sa aktibidad ngayon. Habang nanunood po kayo ay makikita lamang ninyo ang nasabing mga gamit at bitamina. Ipagpaumanhin lang po ninyo na hindi ko na po maipakita ang aktwal na pagputol ng ngipin at buntot dahilan sa naghihigpit na po. Susunod lang po tayo sa community standard na itinakda. Iniiwasan lang po natin baka mapatawan ng sanctions ang aking channel at ayaw nating mangyari yan. May ilalagay din po akong video link sa description na maaari ninyong panoorin kung paano isasagawa ang ganitong aktibidad at sana ay inyong mapanood. More on discussions lang po muna tayo. Maraming salamat sa pag-intindi. A few moments later. Umpisahan muna namin sa iron injection at hindi ko na rin po maipakita ang lahat sa pag-inject sa mga biik. Ang mga bitamina na iron injection ay ibinibigay sa pamamagitan ng intramuscular o subcutaneous injection sa mga biik sa pagitan ng 1 at 7 araw na edad. Ito ay para itama ang pagkakaroon ng iron deficiency na humahantong sa anemia. May iron naman sa gatas ng mama pig pero hindi po ito sapat sa kanila kaya nagbibigay tayo nito. Madalas binibigay ang unang dose ng 1 ml bawat biik sa unang linggo nang sila ay itinanganak. Sa case namin ay sa ika-3 araw kasabay na sa pagputol ng ngipin at buntot. Sinusundan ito ng second dose paghantong nila ng ika-14 days. Ang piglet anemia, o iron deficiency anemia, ay isang karaniwang problema sa mga biik dahil sa kanilang mababang iron sa kanilang katawan at ang gatas ng inahin na nagbibigay ng hindi sapat na iron, lalo na sa mga setting na nakakulong ang mga alaga, kasama sa mga sintomas ang maputlang balat, pagkahilo, at mahinang paglaki, at maaaring mapigilan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iron vitamins, kadalasan sa pamamagitan ng injection katulad sa inyong nasaksihan. Meanwhile, natapos na rin po kami sa pagputol ng buntot at mga ngipin nila. Pagmasdan dahil maigsi na po ang mga buntot nila. Bakit po ginagawa ang pagputol ng mga ngipin at buntot? Actually po ang mga pangil lamang ang pinuputulan dahil matutulis ang mga ito, 4 sa taas at 4 din sa ibaba. Ang paggupit ng ngipin o teeth clipping sa mga biik ay kinabibilangan ng paggupit sa mga matutulis na dulo ng kanilang mga ngipin upang mabawasan ang mga pinsala sa parehong inahing baboy at mga biik. Kapag hindi kasi maputulan ay baka masusugatan ang suso ng mama pig dahil baka makagat lalo na kung nag-aagawan, at maging dahilan na masaktan at ayaw ng magpasusok. Kapag may sugat ay maaaring pagmumulan pa ng impeksyon. Iniiwasan din natin na magsakitan o masugatan ang mga biik kung sila ay naglalaro o nag-aaway. Karaniwang ginagawa kaagad pagkatapos ipanganak, pero sa amin ay sa ika-3 days na dahil ayaw namin sa paglabas pa lang nila ay sakit o kirot agad ang mararamdaman. Sa pagputol naman ng buntot o tail docking, karaniwang pinuputulan at mag-iiwan ng at least 2 inches, ito naman po ang mga dahilan. Una, iniiwasan nating makagat ng mga kasamang biik dahil may tendency na kanilang paglaruan at baka makagat. Kung masusugatan ay posibleng pasukan ng mga bakterya at maimpeksyon. Pangalawa, hygiene purposes lalo na kung gagawing patiner o inahin, kapag mahahaba kasi ang buntot ay tumatalsik kung saan-saan ang mga dumi kapag iwagayway nila ito, ayaw din nating matalsikan ang ating katawan, mukha,
mata, lalo na sa bibig at iba pa kapag maglilinis o kung ano man ang gagawin. At iba pang dahilan katulad ng beautification o pagpapaganda sa alaga kung sakaling isasali sa mga timpalak at iba pa. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.